Bukod nga pala sa pera, eto pang grocery, ang iniregalo na isang ninang namin sa kasal. Wala pa nga pala kaming paglagyan neto, kaya nakatambak lang muna dito sa kwarto. Sobrang dami nga pala neto at iba-iba. May mga bulak, sponge, trash bag, mga patis, toyo, suka, meron din mga kape. Eto nga bang hinila ko nga pala yung kape. May narinig ako parang napilas. Pag hila ko nabuksan nga pala yung isang kape. Kaya yung nagtapo na sa loob ng kahon. Tapos nakita ko pa tong suka. Ginaglik ng konti dito sa kama ko. Ayan o, basang-basa tuloy tapos sobrang baho pa. Ay nako, kaya nga ako mag-aayos para maglinis. Hindi pa ako nakapag-umpisa, sobrang kalat na. Buti na lang wala si Giselle dito, kundi galit na yun sa akin. Bago pa tuluyan magkalat dito sa kwarto, kinuha ko muna tong kahon na may kape at saka yung sukang natapon. Dadalhin ko muna dito sa kusina para ayusin. Muna ko nga pala chinek itong kape. Tinignan ko kung ilan yung nabutas kasi sobrang dami agad natapon. Hindi lang pala isa, kundi dalawa pala yung napilas. Kaya ito, ginugupit ko na para ihiwalay. Dahil hindi naman ako nagkakape, bibigay ko lang ito sa kapitbahay namin. Ito yung laman ng kahon, sobrang daming kape na natapon. At habang pinapakita ko nga sa inyo, ito nga nagtapunan pa sa sahig. Mukhang hindi yata ako naglilinis, nagkakalat pa yata ako. Kung nandito lang talaga si Giselle, galit na yun. Ito, napanis tuloy ako nang wala sa oras. Ito nga kahon, tinapon ko na, gagawin ko na ng basurahan. Magkit na nga pala yung kape dito sa upuan. Kaya naman minilisan ko na ng todo. Pagkatapos ko magwalis, ito nga at mag-i-stack na tayo. Tamang-tama nga itong storage stack na binili ko. Dito kasi kami maglalagay ng mga stock ng mga gamit namin eh. Bali dito nga pala sa taas. Dito ko nalagay mga sabong panlaba, mga powder at mga liquid. Pati dishwashing liquid dito na nga din pala. Dito naman sa baba may mga panglinis din. Dito ko nalagay yung mga bula, mga trash bag. Ito talaga kailangan namin. Kasi dalawang basurahan namin. Ito rin mga sponge kailangan natin. Dito madami. Kasi dapat every 1 to 2 weeks papalitan na. Ayun na, finish na, yun lang. Ang laki na storage rack, kala mo ang dami laman eh, no? Pero malay nyo, di ba, soon pupunuin namin yan. Sunod naman ay dito naman tayo sa banyo. Madami din kasi mga sabon at saka mga shampoo. Ito nga o, 3 uri pa ng sabon at iba't iba pa. Dahil dyan, ito na mga skincare ko. Dati-rati hindi ako nag-shampoo, ngayon makakapag-shampoo na ako. Kasi tingnan nyo naman, ang daming shampoo, iba-iba pa. Hindi ako nag-shampoo kasi tinatamad ako. Pero ngayon kailangan ko na sipagan kasi ang dami niya, hindi ko mauubos. Tapos isang toothbrush nga pala doon sa taas. O, di ba? Sobrang dami din. Mukhang makakaligo ako na maayos ah. After banyo, dito naman tayo sa kusina. Ito nga pala yung lagayan ko ng mga pangkusina. Maliit lang to pero pwede na pagtyagaan. Kahit na paano, meron din naman mailalagay dito. Ayan, bali dito nga pala nilagay yung mga condiments. Ito mga patis, toyo, suka, doble-doble kasi. Dobling mantika rin, no? Kung matagal mauubos to. Dito naman sa taas, mga peanut, pancake, isang delata at isang ketchup. Ayan, okay na. At dito naman sa maliit na lagayan na to, dito ka naman nilagay yung mga kape, asukal, at yung mga Milo. Samantala, dito lang muna. Sa susunod ay bibili na kami ng magandang lagayan. Ito naman yung mga appliances na naregalo din sa amin. Dito ko nilagay yung electric para pag kumakain kami, meron ng hangin. Makakapagluto rin kami ng walang mantika gamit yung air fryer. Meron din kami electric kettle. At syempre, kung may electric kettle, dapat meron ding thermos. Ayan, ito nga pala yung mga appliances sa pangkusina. Regalo ng mga ninong at ninang namin. Binuksan ko na nga pala ito ilalim ng lababo. Nilinis ko. Dito ko kasi tatago iba pang appliances na sobra. Dito muna yung mga hindi pa namin nagagamit. Ito nga una, itong rice cooker. Hindi pa naman kami gumagamit ng rice cooker kaya dito muna siya sa ilalim. Pangalawa, rice cooker ulit. Ito naman ay regalo ng mayo. Bukod nga pala sa rice cooker na to, may kasama din nga pala itong kalahating kaba na bigas. Ayan, dahil sa kaldero nga pala kami nagsasaing ngayon. Itatago lang muna namin itong dalawang rice cooker. Next naman ito pang electric kettle. Dalawang electric kettle nga pala natanggap namin. Bale, ito nga pala yung gamit namin kasi mahaba yung cord niya. Sunod naman itong steamer. Gawaan daw nga pala ito ng siomai at pwede rin mag-init ng ulam dito. Sa ngayon, hindi pa namin nagagamit. Kasi kung saan kami nagluto ng ulam, doon na rin kami nag-iinit. Kaya ayan, tago muna pag gagawa kami ng siomai tsaka ako na lang gagamitin. Ito na nga pala yung mga appliances na natanggap namin nung kasal. Ayan, nalinis ko na. Siguro naman matutuwa sa akin si Giselle no kasi nag-ayos ako at naglinis. Sa wakas, pwede na ako maligo. So, yun lang. Thanks for watching. Bye-bye!